Nagsanla po kami ng bahay, rights only. Kaso ngayon ay ayaw na pong tanggapin yung bayad namin. Nagharap na po kami sa barangay, kaso nagmamatigas talaga sila. Ano po ang dapat namin gawin para ma-recover yung bahay? 9 years na po silang nakatira sa portion ng bahay namin. Nako, okay. Attorney, nakuha po ba ninyo yun? Yan po ay galing kay Melvin. Nakuhang-kuha natin pero medyo masalimuot yung sitwasyon. Una sa lahat, pag nagsanla ka ng bahay, hindi ibig sabihin, ibibigay mo yung sinanla mong bahay sa pinagsanlaan mo. Bawal ho yun unless na meron kayong usapan na yung kabayaran ng loan mo ay magbabase dun sa renta. So, yun dapat dito malaman natin ano ba tunay na usapan nila. Pangalawa, alam niyo, hindi po pwedeng pag nagsanla ka ng bahay, hindi automatic yung ownership. Bawal ho yan na kapag hindi ka nagbayad, mapupunta ka agad sa pinagsanlaan. Lahat ng bangko, kaya nga lahat ng bangko, kaya pinagsasanlaan, nagpa-file pa sila ng foreclosure proceedings. Una demand letter, and then foreclosure, and then consolidation only after the title is consolidated in favor of the mortgagee. Doon papasok na po pwede nang i-occupy o kunin yung bahay. Pero dito kasi binigay yata yung bahay, yung right. Binigay pati portion. So, anong dapat gawin natin? Ang pinakamagandang gawin ho dito ay mag-file na lang si Melvin ng kaso. Hindi actually kung ganito pwede namang dadaan sa barangay, kuha kayo ng certificate to file action and then mag-file ho kayo ng kasong specific performance o cancellation ng mortgage. Kaya lang pinaka-importante ho rito, malaman natin anong kontrata. Hindi natin alam ang terms and conditions no ano na pag-usapan nila. Kaya lang sa base dun sa kwento ni Melvin, lumalabas na tumira yung pinagsanlaan doon sa portion ng bahay nila at ayaw tanggapin yung bayad. So sa dahil ayaw tanggapin ng bayad, pwedeng mag-file ka ng specific performance para tanggapin and then pagkatapos i-cancel at the same time yung mortgage pagbayad na. So ganun po yung sitwasyon. Pag hindi pa rin umalis, after ng cancellation, doon mag-file ka na ng ejectment. Bad naman yun, Okay. Attorney Dot. Sinanlalang sa kanya, di ba? Bad yun. Attorney, pagka ganun Yes, parang... Miss Annie. Oo, so bad. Di maganda, di ba? Sinanlalang sa'yo, parang inangkin mo na. Kadiri. Sabi ng mga bata, kadiri naman. Kaya mong konsensyahin yun na hindi naman iyo. Ayan, okay. Ayan, Gusto follow gusto ng angkinin eh. Di ba, attorney? Nakakaano naman yun, Opo. nakakairita. Pero i-follow nyo po, legal proceedings, legal procedure, attorney, dapat huwag nyong daanin sa init ng ulo, di ba, Attorney Dot? Baka mamaya mapaaway Miss pa siya Annie. dyan. Oo, Miss Annie. So siguro kung tapos na sila sa barangay, talagang kasuhan na yan, pumunta na po kayo sa korte. Tapos kung ayaw tanggapin yung bayad ninyo, doon na sa korte nyo na ibigay. I-consign na po ninyo sa korte yung bayad po ninyo. Hindi ba, no, attorney? Kasi wala siya magagawa. Tama po. Kung ayaw Meron tanggapin, korte na. Oo. Tama po yun. Meron tayong tinatawag na isang remedial measures kapag ayaw tanggapin yung payment. Una, mag-tender tayo and then petition for consignation of payment para at least Yun. mapatunayan mo na in good faith ka ho. At Ayan. yung Exactly. baka naman ang nakikita ko rito kay Melvin yung pinagsanlaan naggrabe sobra ang kanyang interest no, yung interest rate and then interest din dun sa tinitirahan nila. So alam naman natin wala nang feeling ngayon sa interest, o pwede ka rin mag-file ng reduction of interest sa korte at kung ano yung legal rate, yun ang po pwedeng i-impose. Ayan. Thank you for that, Attorney Yes. Noel Valerio. Papasalamatan ko rin ang mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.